Hey Max Part, kamusta kayo? At Max Part, sabag po natin ngayon pag-uusapan natin ng mga sikreto para ituring kang gold ng isang lalaki. At kung handa na kayong lahat ay masarap po tayo. At muli, be inspired! At ang unang sikreto para ituring kang gold ng isang lalaki, huwag kang palaging available at panay message. O pumax pa dyan ang unang sikreto dyan upang ang isang lalaki mas talo kang pahalagahan sapagkat ka-inspired. Kapag ang isang lalaki ay lagi ka nagpaparamdam dyan, lagi kang available, lahat ng oras mo binibigay mo sa kanya, at para bang wala kang pinagkakabalahan sa buhay mo kundi siya na lang, ka-inspired ang isang lalaki, pagsasawaan ka at manlalamig sa'yo. Paano kanya ituturing na gold pag ganon? Ituturing ka niyang walang halaga sapagkat manlalamig yan sa'yo. Pinapakita mo kasing low value ka. Pakita mong high value ka sa pamamagitan ng oras mo. Ano yung ka-inspired? Sa pamamagitan ng oras ko? Anong ibig mong sabihin ka-inspired? Alam niyo mga ka-inspired, ang mga kalakihan kami, itinuturing namin high value sa babae kapag siya pinapahalagahan niya ang oras niya. Kapag siya hindi siya laging available. Kapag yung babae laging busy. Kapag yung babae sabi natin walang masyadong oras sa kanya, kaya maging ganun ka. Huwag ka masyadong needy. Ang lalaki, nandyan lang yan, mahal ka niyan, ka-inspired. Mag-focus ka sa mga gawain mo. Mag-focus ka sa sarili mo. Huwag puro sa kanya. Huwag kang laging mag-chat. Huwag kang laging mag-text. At huwag kang laging mag-call. Magpa-miss ka. Magpahalaga ka. Magpaka-importante ka. Huwag kang laging yes ng yes sa kanya. Huwag kang laging available. Kapagkat ka-inspired kapag ganyan ang ginawa mo ang isang lalaki, ay mas talo kang papahalagahan, bagay na para kang ginto para sa kanya. At ang oras mo ay hindi niya sasayangin kapag ito ay binigay mo sa kanya. So yun sa mga sikretong dapat mong tandaan upang ang boyfriend mo o ang asawa mo ay talagang mas talo kang mahalin, ka-inspired. At ang pangalawang sikreto mga ka-inspired para ituring kang gold ng isang lalaki, maging magaling pumorma. Yan ang pangalawang sikreto mga ka-inspired upang isang lalaki ay mas lalong tumaas ang halaga mo sa kanya. Bakit ganun ka-inspired? Bakit kailangan maging mahusay kaming pumorma upang kami ay talagang ituring na parang isang ginto ng isang lalaki? Sapagkat ka-inspired, malaking bahagi ng iyong kagandaan, malaking bahagi ng pagiging attractive mo ay kung ano ang sinusuot mo. Bakit? Tingnan mo yung iba. Tingnan mo yung iba, magaganda sana sila. Yung iba, mga cute sana sila. Kaso hindi sila marunong pumorma. Anong nangyayari? Hindi sila ngayon kapansin-pansin para sa partner nila o sa ibang tao. Pero ikaw, kahit hindi ka man ganun kagandahan, no? Ang isang babae hindi ganun kagandahan, pero ito ay marunong sa sarili niya, tulad ng yung suot niya, ay sigurado kayo pag magiging attractive yun. Maniwala kayo sa akin. Oo, ang unang namin nakikita, yung mukha. Pero, makaka-turn on din, malakas maka-turn on kapag ang isang babae magaling sa sarili niyang forma. Diba? Magaling ka bang pumorma o hindi? Kailangan mong alamin yan upang ikaw ay talaga namang mas talong tumasang value mo sa boyfriend mo o sa mister mo, at mas talo kanyang ipagmalaki, at mas talong tumasang confident mo sa sarili mo, at mas talo ka maging high value o parang gold sa mga mata niya, ka-inspired. At ang pangatlong sikreto mga ka-inspired para ituring kang gold ng isang lalaki, magpaganda at mag-ayos palagi. Ang pangatlong sikreto mga ka-inspired upang isang lalaki, ang partner mo ay talagang mas talo kang maging mahalaga para sa kanya. Kailangan mong lagi magpaganda at laging mag-ayos. Lagi mong tandaan, lagi mong gawin. Bakit? Sapagkat ka-inspired sa mundong ito. Dito sa ibabaw ng daigdig ay talagang maraming naggaganda ang babae. Hindi palaging sa lahat ng oras ikaw lagi ang nakikita niya. Hindi sa lahat ng panahon ikaw lagi ang kasama niya. Maraming nagaganda ang babae sa paligid niya. Kaakit-akit na talagang mga sexy pa. Kaya man lumaban ka upang ang interest ng partner mo ay sa'yo lang. Diba? Upang sa'yo lang siya laging maakit. Oo, sabi natin maaakitin siya sa iba, magagandahan siya sa iba, sapagkat tao yan, may mata yan, lalaki yan, pero sa puso niya, ikaw pa rin ang number one, ikaw pa rin ang nag-iisa, at walang katulad, sapagkat lagi ka nagpapaganda, o ma-Max-Part. Yung iba kasi masyado ng kampante, porket mahal na mahal sila lalaki, masyado ng confidence, sapagkat gandang-ganda sa kanya yung boyfriend niya. Hindi dapat ganun, dapat ang pag-self-improve ay lagi habang buhay yan. Hindi ka dapat tumitigil dyan, kahit may edad ka na, kahit matanda ka na, may mga anak ka na, o kahit may mga apo ka na, ano man ang edad mo, dapat palagi ka pa rin nagpapaganda. Palagi ka nag-aayos, inaalagaan mong kalusugan mo, nagpapasexy ka, dapat lagi kang kakit-akit. Mag-invest ka sa sarili mo upang ang boyfriend mo
ang mister mo, ang partner mo, ay laging sa'yo pa rin lagi mababaliw, sa'yo pa rin lagi maghahabol, at talaga namang ka-inspired, ituring kanyang parang ginto sa buhay niya, ka-inspired. At ang pang-apat na sikreto, mga ka-inspired, para ituring kang parang gold ng isang lalaki, simulan mong pagandahin ang katawan mo. Yan ang pang-apat na sikreto, ka-inspired, upang ang isang lalaki ay laging maging kaakit-akit ka para sa kanya. Kaya huwag kang maging tamad, huwag kang maging pabaya, huwag kang maging batugan sa sarili mo, at huwag kang laging takot na mag-ayos ng katawan mo. Talaga naman ka-inspired. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay makukuha mong isang bagay sa mabilisan. Pero kung ito ay iyong paghihirapan, magre-resulta ito ng maganda sa buhay mo at sa sarili mo. Kumpiyansa sa sarili mo. Sabi nga nila, hindi daw ganun kadaling magpaganda ng katawan. Lalo na kapag nag-uumpisa ka pa lang. At lalo na kapag talaga namang malaki ka na. Sa totoo lang, real talk lang. Pero lahat naman ng bagay ay pinaghihirapan. Lahat ng bagay ay posible kung ito ay pagsisikapan. Walang imposible sa isang tao na determinado at talaga mang willing na gawin ng mga bagay na dapat nang gawin upang magtagumpay. Huwag kang sumuko. Magtiwala ka sa Panginoon at magtiwala ka sa sarili mo. Maniwala ka magagawa mo. Kung ikaw ay napakataba ngayon or walang kaganda-ganda yung katawan mo, walang hubog yung katawan mo, hindi ka sexy, hindi ka attractive, maganda ka lang, ka-inspired dapat. Alagaan mo din ang katawan mo. Magpa-sexy ka. Ka-inspired, di ko na kailangan yan kasi ganito, marami akong ginagawa. Busy ako, may iba akong pangarap, may mga anak na ako, tanggap naman ako ng boyfriend ko, tanggap ko naman ang sarili ko, wala naman bumabastos sa akin, wala naman nang-aapi sa akin. Oo nga, pero iba pa rin kapag may malusog kang katawan at may maganda kang katawan. Lalo kang talaga namang papahalagahan ng partner mo. Paano kapag may lumandi sa kanya na mas sexy pa sa'yo? Ka-inspired, hindi yun, mahal ako nun Paano pag may lumandi sa asawa mo na mas sexy pa sa'yo, na nag-aalaga ng katawan yun, ikaw hindi? Ka-inspired, ako lang naman daw ang gusto niya Ako lang naman daw ang mahal niya Magiging tapat daw siya sa akin Ka-inspired, lalaki pa rin yun. At sabi nga nila, daig ng malandi ang maganda. Lalo na pag malandi na sexy pa. Anong laban mo pag ganun? Kaya lumaban ka. Huwag kang magdahilan sa sarili mo. Magpa-sexy ka. Kumilos ka, magtagtag ka ng katawan mo, magpapawis ka, ayusin mo ang katawan mo, mag-self-improve ka, lahat gawin mo upang maging kaakit-akit ka, upang ang partner mo ay ituring kang parang ginto, hindi kanya ipagpalit sa iba, pahalagahan ka niya at maging masaya ka, ka-inspired. At ang panlimang sikreto, mga ka-inspired, para ituring kang gold ng isang lalaki, huwag kang magtitipid o magkukuripot sa pabango. Yan ang panlima, ka-inspired. Ano yun, ka-inspired? Pabango? Napakahalaga niyan. Alam nyo, napakalaki ang lamang mo. Kahit magaganda pa yan, basta ikaw ay mabango. Totoo yan, ka-inspired. Paano pag maganda ka na? Sexy ka pa, mabait ka pa, at talaga namang mabango ka pa. Sigurado, wala lang silang laban sa'yo. Ang pagiging mabango, ang isa pinakatotoong sikreto upang maakit mo ang mga tao sa paligid mo. At ang boyfriend mo, mister mo, ay mas lalo magiging sabik sa'yo, proud sa'yo, at malambing sa'yo. Gusto mo ba yon? Gusto mo ba yon? Talaga namang huwag kang magkuripot sa pabango. At palagi mo huwag kalimutang magpabango. Dapat lagi kang mabango upang ang lalaki ay laging mabaliw at maghabol sa'yo. Sa mga tips ko sa inyo, sikreto upang sa lalaki ay talaga namang ituring kang parang gold sapagkat tataas ang halaga mo dahil alam niyang marunong ka sa sarili mo, ka-inspired. At ang pang-anim sikreto, mga ka-inspired, para ituring kang parang gold ng isang lalaki, sikaping maging successful. Yun ang pang-anim, ka-inspired. Talaga naman, kapag ikaw ay naging successful, sigurado kung napakataas ang magiging halaga mo sa isang tao sapagkat matagumpay ka. Kaya wag puro love life, wag puro lande, wag puro lalaki, wag puro mga walang kwentang bagay ang inuuna mo. Mag-focus ka sa pangarap mo, mag-focus ka sa goal, at tama kalakihan ay maghahabol sa iyo kapag nakitang matagumpay ka na. Hindi lang dahil sa matagumpay ka, kundi dahil sa hinangaan nila ang pagsusikap na ginawa mo. Diba? At dahil ka rin magpaganda, syempre. So, yan. Maganda ka na, sexy ka pa, mabango ka pa, magaling ka pa pumorma, tapos successful ka pa. Tingnan natin kung hindi ka dagsain ng manliligaw mo. Pag hindi dumami ang manliligaw mo, pag hindi dumami ang magpaparamdam sa iyo, totoo yan, ka-inspired. Pero pag uunahin mo ang puro pag-ibig, uunahin mo puro love life, uunahin mo puro lande, uunahin mo puro lalaki, anong mangyayari sa buhay mo ngayon? Baka ipagpalit ka pa niyan sa iba. Ayaw naming mga kalalakihan yung laging kami na lang palagi ang iniisip mo. Gusto namin yung nagpo-focus ka sa sarili mo. Ayaw na mga lalaki na yung babae patay na patay sa kanya. Ayaw naming mga lalaki na yung babae habol ng habol sa amin. Gusto naming nagcha-challenge kami. Gusto naming may challenge.
Ayaw namin yung babae, patay na patay sa amin. Gusto namin yung nag-i-effort kami. Yung problema sa ibang babae, hindi nila binibigyan ng pagkakataon yung boyfriend o mister nila na maghabol ito sa kanila sapagkat yung ikaw na ang laging naghahabol sa kanya, ka-inspired. Sayang naman, di ba? Kaya magtiis ka, magpigil ka, huwag mong pakita sa kanyang baliw ka sa kanya. Di ba? Sa mga sikreto, dapat mong tandaan upang sa lalaki ay turing kang parang isang ginto ka-inspired. At mabitong sikreto mga inspired para ituring kang parang isang gold ng isang lalakis. Maging mabait pero hindi naghahabol. Yan ang pampito at pinakahuli ka-inspired. Sa pinakatunay dapat mong tandaan at dapat mong gawin upang isang lalaki, ang partner mo, ay maging ginto ka palagi sa kanyang mga mata. Alam niyang mabait ka. Pero dapat malaman niya din na hindi ka naghahabol. Isipin mo, napakabait mo pero hindi ka naghahabol. Diba? Anong klase yun? Napakatindi nun. Yung iba, mabait na, naghahabol pa. Huwag ka tumulad sa kanila. Ikaw, maging mabait ka lang, pero hindi ka naghahabol sa lalaki. Yung iba naman, di na nga mabait, lagi pang habol ng habol. Diba? Maging mabait, tapos huwag maghabol. Isipin niya, mabait to, mabait to, pero hindi ko to pwedeng abusuhin. Mabait tong girlfriend ko, mabait tong asawa ko. Pero alam ko na hindi ako nito hahabulin pag gumawa ako ng mali. Hindi ako nito hahabulin pag gumawa ako ng masama. Hindi ako nito hahabulin kapag nambababae ako. Hindi nito ako hahabulin kapag niloko ko siya, sinaktan ko siya, o sabihin natin gumawa ako ng masama sa kanya. Kaya ang lalaki ay talagang mapapaisip, magdadalawang isip, at laging mag-iiwas na gumawa ng mali sa'yo. Sapagkat sayang ka, di ba? Mataas ang value mo, mabait ka. Pero katunayan na mataas ang value mo ay kahit mabait ka, hindi ka naghahabol, mas lalo kang papahalagahan ng lalaki. Sa isang mga sikreto, kaya mo ba gawin yan? Ang maging mabait pero kaya mo magtiis? Yung iba, mabait na, marupok pa. Huwag kang maging ganon, maging mabait ka lang. Pero magkaroon ka ng katapangan at dignidad sa sarili mo. Diba? Hindi yung lahat na ng katangahan, ng karupukan, kinuha mo na. Maging mabait ka sapagkat yun ang tama. Pero huwag kang maghahabol sapagkat yun din ang tama. Na-inspired. Yun sa pinakagusto namin. Sa pinaka talaga namang hinahabol-habol namin sa babae, yung validation. Na mabait ka, pero hindi ka ganong kabait. Mabait ka, pero hindi ka baliw sa pag-ibig. Mabait ka, pero hindi ka naghahabol sa lalaki. Mabait ka, pero hindi ka marupok. Mabait ka, pero hindi ka martir. Mabait ka, pero talaga namang kaya mo kaming tiisin, pabayaan, iwan, daliwan kapag kami ay ginawan ka ng masama. Mabait ka, pero hindi ka ganong katanga. Mabait ka, pero alam mo ang deserve mo sa buhay. Mabait ka, pero alam mo ang halaga mo. Mabait ka, pero mahal mo ang sarili mo. Mabait ka, pero nagmamahal ka lang ng sapat. Mabait ka, pero kailanman di ka maghahabol sa lalaking pinababayaan ka o tinitiis ka o sinasaktan ka, ka-inspired sa mga bagay dapat mong tandaan. Huwag mong kakalimutan. Lagay mo sa isip at puso mo na maging mabait sa isang lalaki, maging mabait sa isang relasyon, maging mabait kapag umibig, maging mabait kapag nagmahal, pero kailanman huwag kang magpakatanga at huwag kang maghahabol upang ang isang lalaki ay ituring kanyang parang isang ginto at mas lalo kanyang pahalagahan at mahalin ka-inspired. So as per po na maraming salamat po mga support sa pagtapos ng vlog na ito. Sige pong kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, ay pasubscribe na po mga support at click ko na rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago akong i-upload na video. At sa mga gustong magpa-coaching or magpa-advise, pakimess lang po ako sa aking Facebook, ayun po yung profile picture ko, pakichat lang po ako. At ako mismo magre-reply sa inyo. Pag-usapan natin yung problema sa pag-ibig and relationship. Maraming salamat mga inspired. Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be inspired!